na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga kapin! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Ate Brenna. Ito po si Tita Jet. At ito naman po si Papa O sa OGG. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! La 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 la, ichichika na namin dali! Ayan na naman, wala na naman si Mama Loy. Parang ini-enjoy na ni Mama Loy yung nag-a-absent siya. Kasi ang lagi niyang rason, nasa Batang Quiapo siya. Oo nga, kuya. Priority niya yata yun, kuya. Doon mo na lang siya galing. Okay na ako dito. Ay, na-enjoy. Parang na-enjoy niya rin tayo yung pag-upo ko dito sa tabi. Hoy, comment below kayo ha. Kung gusto niyo ako na nandito tapos si Mama Lig, doon na lang sa Batang Quiapo. Grabe. Hoy, grabe si Brenda. Alam mo, may point ka. Umabsent ka pala, umabsent Mama Loy. Na. Pasalamat ka, mahal na mahal namin si Coco Martin. Yeah. Diba? Direct. Oo. O anyway, ayan, tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa ating balitaan, ano? Sabi ko nga, nobody's indispensable in this world. Pag wala ka, ayan, may kapalit. Kaya Mama Loy, you better watch out. You better not go. Ay. And I'm telling you why. Ah. Santa Claus is Oh, coming. Pasko na. Ay, July pa lang tayo. Ay, sorry. July pa lang. Oo, ayan. Anyway, mag-enjoy kayo dyan. Yeah. Ito mga chismosa kayo. At ang mga ganap nyo dyan sa Batang Quiapo ay mga marites kayo. Oo, ha? Ayan, dito muna kayo magabalita katulad nito. Oo. And speaking of, tinan mo yan si Mama Loy at Johnson kung kailan tumanda, hindi ba? Gusto mo yung kung kailan tumanda? Doon nagbatang Quiapo. Ito naman, bata pa lang. Oh. Parang may issue na. Katulad itong Idol Kids Philippines. Yan na viral itong si JK Labaco. Bakit eh? Wala kang pakialam. Ay, nga siya na viral. Nagtatanong nga ako. Lagi ang nawawala. Oo nga. Ay, kuya, teka, gusto mo na rin bang mawala? Ay, siya. Ay, ba umuuga itong bangko? Alam mo, wag ka na. Wag. Nga, kuya. Mga patong lang to. Madera ka. Nakaloka ka. Anyway, ito na nga, yung kanyang komento dun sa isang bata. Nagsabi na gusto niya makatulong sa kanyang magulang. Kaya gusto niyang manalo. Dahil syempre, pag nagtuloy-tuloy, makakatulong nga siya sa kanyang magulang. Sari-sari yung mga reaksyon ng mga tao. Nauna na dyan si JK Labacan. Bakit hindi natin hayaang maging bata yung bata? Diba? Bakit kailangan natin bigyan sila ng burden na sa maagang edad, nagkakaroon agad sila ng responsibilidad. Etong hindi nila nasilip. Yung bata may pangarap, hindi para sa sarili, para sa kanyang pamilya. Walang problema to. Diba? Ibig sabihin, napaka-selfless ng bata para maisip niya yun. Naisip nga ba niya, kuya? O baka naman dinig ka lang ng nanay? Mahadela ka din. Ginugulo mo yung konsepto ko eh. Baka lang kasi, kuya, baka. Oo. Ganyan ba ginagawa mo kay It-It? Nagsasayaw mo sa TikTok? Hindi! Si It-It ginagawa mo. Sumasayaw ng sexy yung bata, hinahayaan mo. Paglaki niya, gusto niyang maging dancer para makatulong sa'yo. Yung ba yun? Ay, naku, kuya, wag na nga. Wala na kinalaman yung nanay nun. Wala na. Bilis ka usap. Walang kausap. Oo, hindi nga. So, yun yung sinasabi ko. Kasi silipan natin ng magandang adikain yung bata para sa parents niya. Alam mo kasi, di ba, may mga ganun talagang bata na kasi na-experience niya, na-witness niya yung struggles ng magulang niya. Kaya hindi mo maalis sa kanya na yun ang sabihin niya. Siyempre, yung mga taong nakakahuna nun at sinasabing, bakit ang aga-aga ng batang ito para magsabi na gusto niya makatulong sa pamilya niya? Actually, hindi lang yan ngayon nangyayari. Hindi lang yan natin ngayon lang narinig.
Noon pa naririnig na natin yan. Na Tama. kaya gustong mag-artista gustong makatulong sa magulang. Di ba? O ikaw, te, Oh. di ba nag-manage ka? Oh. O may na-encounter ka na bang ganyan? Na ano? Yung gusto mag-artista, te, para makatulong daw sa magulang niya. Oh, naku, ang dami. Oh. Ang dami kong ganyan. Pero sa totoo lang, ito, parang medyo pressure yan sa akin bilang manager na, nakarinig ako ng mga salita na parang hindi ko gustong marinig. Pero hindi ko ini-invalidate yung gusto nilang mangyari. Kasi nga, sa totoo lang, kadalasan na naririnig ko yan sa mga batang gustong mag-artista na dahil gusto makatulong sa magulang. Hindi ko rin naman alam kung idinig tayo ng nanay at ng tatay. Sabi mo ganun para matuwa sa'yo. So kuya, natutuwa ka. Hindi ako natutuwa. Kasi, parang binibigyan ako ng pressure ng batang ito. What if hindi ko siya mabigyan agad ng project? Hindi agad siya umalagwa. Ano yan, mamamatay sa gutom ang pamilya niya dahil nga yung pangarap niya hindi niya naibigay doon kasi matagal pa bago mangyari yun. Siguro ganun din yung kay JK, nararamdaman niya. Na bakit, parang pag ipinatalo ba namin to? Kasalanan na namin dahil pinutol agad namin yung pangarap niya na matulungan at makatulong sa pamilya niya. Kaya ako, feeling ko, magkakaiba yung pananaw dyan o yung opinion ng mga tao tungkol sa bagay na yan na hindi naman natin pwedeng kontrahin na kung bakit sa maagang edad bibigyan nyo agad ng responsibilidad yung bata na dapat ay nag-aaral, na dapat ay nag-enjoy lang. Di ba? In the first place, bakit isinasali sa contest kung walang pangarap yung bata? Tsaka kuya, pag nanalo yan, saan ba mapupunta yung premyo? Baka kung hindi ng magulang yun. Grabe ka naman, Brenda. Oh, Pwede naman kusang ibigay yan ng bata dun sa magulang niya, di ba? Dahil parang proud siya na, eto na, eto tayo, panalunan ko. Di ba? Pwedeng ganun. parang Ikaw- nakatulong siya gano'n. Oo! di Ang ba? tanong, Hmm. manalo kaya yung bata Yun. para magawa lahat yun? Pati itong iniisip ni Mena na kukunin din ng magulang. Siguro ganyan kakiitik. Uy, medyo kuya. Ay, sandali, malaglas. Malaglas. Oo, nakakaloka. Alam mo, sa totoo lang, magkakaiba talaga yung opinion ng mga tao tungkol dyan. Ako naman, hindi ko naman masisisi yung mga gusto namang mag-artista dahil gusto makatulong sa magulang. Wala namang problema. Alam mo, ang tulungan ninyo ay yung magulang ng iba. Tama. Di ba? Hindi magulang mo tutulungan mo. Lalo na kung mahal mo ang magulang mo, tutulungan mo. Kaya nga lang, pressure yan. Imagine mo kung hindi pa nanalo yan kina JK ng ending. Diyos ko, parang ano yung konsensya pa nila JK na, oh my God, napatalo natin itong bata. Gusto pa namang mangyari ng bata, matulungan yung parents niya. So parang inudlot natin. Ganon. Kaya, ay nako. Diyos ko, walang katapusang diskusyon yan. Nung araw, okay lang yan Matutuwa ka pa dun sa bata. Oh, nakakatuwa naman yung bata. Gusto niya makatulong sa parents. O ngayon, kinu-question na. Bakit hindi hayaang maging bata ang bata? Bakit hindi hayaang i-enjoy ng bata ang kanyang kabataan? O marami ng ganyan, Nash, di ba? Para mga badi, mga bakla. Ganyan. Ngayon, pag ang isang straight tinawag na, bakla, na-hurt yung bakla. Bahagi ka ng LGBTQ, ma-hurt pa din yung bakla. Bakit? Uy, kulang yan. Dapat LGBTQIA+. Kuya, lahat talaga ng letra? O, ganun talaga. Kasi yung iba talaga, hindi mo maalis sa sensitive na sila. Pag si Jegs, kunwari si Jegs and his friends, ma-offend naman si Jegs. Bakit his? Dapat her. Kuya, ba't naman siya mag-hurt? Nakasabay ko yan sa CR Oo, bakit? sa babae kami umihi. Oo. Nakita ko yan, kuya, umihi. Nakatayo Pero hindi ako nakaharap Hindi naman. Nakatayo. Nakatayo umihi. So, pinasigas muna. Sandali. Parang, Kaya nakatayo. parang gano'n na Ibang tayo! Ay. Ibang tayo! Tayo! Anyway, di ba? Para sobrang mahaba ng mga issue ngayon Alam mo, yung ginagalaw na mga ganap ngayon yung mga kamalayan ng mga tao
Di ba? Ang importante, walang masama sa sinabi ng bata. Ang nagiging issue lang dito ay paano kapag natalo yung bata? Makukonsensya ba dapat ang mga judges? Katulad nito, di ba? O na-viral si Ivana Alawi. Dahil kuya may pangarap din siya sa pamilya niya. Hindi, alam naman natin yan noon na may pangarap talaga siya para sa pamilya niya. Oo. Bakit ba siya na-viral din? Ito nga, nakakaloka. Ay dinukot lang ng Billionaire.com. Si Dan Fernandez sa isang frame. Si Ivana Alawi sa isang frame. Ano ngayon kuya? Tinanong nga, sabi dyan, pareho ng closet. So, ibig sabihin, itong kuha ni Dan noong 2023 at kuha ni Ivana, ay yung iba ay pinapalagay na nagkaroon sila talaga ng relasyon. Kasi tinan mo pagkakapareho daw ng closet. So ang tanong dyan kuya, naging si Ivana ba at saka si Dan Fernandez? Yan ang lumalabas noon pa. Oo nga kuya At saka yung issue na may anak na raw sila ni Dan Fernandez at malaki na. Matagal nang lumalabas yan, pero walang pag-amin mula kay Ivana Alawi at kay Dan Fernandez ang issue ito. Kasi kung matatandaan natin, parang nagpa-pictorial yung pamilya ni Ivana. Tapos merong isang bata doon na parang ang sabi anak ng ate niya. So pamangkin niya yun, te? Natural. Kuya, hawig din ni Dan Fernandez. Ano gusto mong palabasin, Rena? Hindi kuya, sinabi ko lang naman hawig. Hindi ko naman sinabi na yun yung anak. Oo nga, te. Yun nga yung sinabi niya. Anyway, ba't ba kayo nandito? Ang nahihirapan ako sa inyo. Hindi, unang-una, walang pag-amin at wala ring dinaya. Ang naririnig ko lang kay Ivana nung in-interview siya ni Kuya Boy ay yung tungkol kay Dan Fernandez. Ang sinabi niya ay magkakilala sila at ayaw daw niya sa babae. So ano ibig niyang sabihin, te? Babaero si Dan Fernandez? Hindi ko alam, pero magka-chika naman daw sila. Yun ang sinabi ni Ivana, ha? Oo, pero hintayin natin si Ivana kung anong sasabihin niya dito. Kasi mahirap din naman yun kasi unang-una, kung sakali man na anak ni Ivana yun, o kung sakali man na may anak na si Ivana kay Dan Fernandez o kung kanino man, bakit naman hindi ipagmamalaki ni Ivana yun? Diba? Lumabas yun sa kanyang sinapupunan. O bakit kailangan itago yun? Dahil hindi mo maitatago habang buhay yung iyong anak. No? Hindi kay Ivana lang yung pinag-uusapan natin. Kahit kaninong magulang, si Mrena, pag itinago niya si It-It, di ba? Magbubulaga lang yung It-It, bulaga. 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 Hindi. Kaya nga, hindi, di ba? Parang si Mrena, kung gusto niya itago yung anak niya, hindi niya matatago habang buhay, lalaki yan. Di ba? Kaya si Aubrey Massey naman. Yung kanyang anak na lalaki na binata na, 20 plus na, di ba? Nung siya ay nagpapasexy, hindi niya na inaamin. Pero open secret na yun sa industry na meron ng anak si Aubrey Miles. Sa non-showbiz. Nung inamin ni Aubrey, ayan. Di malaya na niyang naisasama yung anak niya, di ba? Proud pa siya. Di ba? Kasi meron din namang ganitong eksena na may artista, ayaw niya na kakalkalin ng personal niyang buhay. Yung pribado niyang buhay. Kung ano ako na ipinrepresenta ko sa inyo bilang artista, eto ako. Ako yun. Pero para bigyan ko kayo ng karapatan na alamin pa o kalkalin pa ang personal kong buhay, hindi ko kayo papapasukin. Ganun yun. So kuya, ganyan yung ginagawa ni Ivana ngayon? Lloyd, saan ka? Hindi yan doon sa batang tiyak mo kuya. Yain mo muna yun. Sagutin mo muna ako. Alam mo, I'm speaking in general. Ibig sabihin, kahit kanino pwedeng mangyari ito. At saka doon sa vlog ni Ivana, di ba? Doon sa lie detector test, sinabi niya na hindi siya naninira ng pamilya. Diba? Hoy! Tita Jill, wala akong sinasabi ha. Wala akong sinasabi. Ikaw naman kasi, nalayan mo yung mo, mauhulog ka. Nakakaloka. Tita Jill! Baka mamaya kung ano isipin nila, hindi ako nag-react sa statement mo. Wala rin akong ginagawa sa'yo, ha? Ikaw lang yung naggaganon. Ikaw kasi mag-iingat ka. Nakakaloka. Anyway, alam mo, at the end of the day, walang ibang sisira sa atin, kundi sarili rin natin.
walang ibang magtatanggol sa atin at nakakakilala ng lubos sa atin, kundi sarili din natin. Tama. Okay? Kung ano ang naging pahayag ng mga sangkot sa issue, lalo na ni Ivan, at pinaniniwalaan niyo naman siya, paniwalaan natin siya. Kasi yun ang sinabi niya eh. Sino tayo para kumontra, di ba? Next item na nga. Uy, hindi kita kinukontra ha. Inaano ko lang, binabalanse ko lang to, Jess. Huwag ka na play safe, Next na tayo. Ano sa paligid siya? Yun. O ito, hindi sa nagpe-play safe si Jameson na Blake ha. Oh. Kasi di ba, ayan, nag-viral sila ni Barbie Fortesa. Oh. O ayan, magka-holding hands sila sa isang fun run. Tapos sa isa naman ay nag-viral itong maikling chikahan ni Barbie at ng ex-boyfriend na si Jack Roberto sa 75th anniversary ng GMA. O ayan. So syempre, yung mga tao nag-speculate na, okay, at least parang civil naman sa isa't isa si Barbie at si Jack. Habang may love life na daw itong si Barbie. At ito nga ay ang lagi niyang nakakasama sa fun run na si Jameson Blake. Ano ba talaga totoo, Si Jameson Blake na ba at si Barbie Fortesa na ba? Ito na nga. Syempre, chinika ko si Jameson Blake. Oo, tinanong ko siya. Sabi ko, Jameson, yes, Mama Ops, parang alam ko na kung ano itatanong mo sa akin. Sabi ko, totoo ba? Kayo na ni Barbie? Kailan pa? So, sinabi ni Jameson na, honestly, we are not together. The reason why nahuli kami holding hands kasi ang daming tao nung nagpa-picture sa kanya. I was just assisting her palabas. Gets ko naman, people will think different. Haha. Sabi ko sa kanya, okay lang ba if I quote you? Saan po? Sa vlog ko sa Showbiz Update. Yes, pwede naman po. Kumbaga, crowd control ako that time. Naalalayan ko lang si Barbie daw. Kaya nag-thank you ako kay Jameson. So, huwag na tayo magbigay ng maliit yan. At si Jack Roberto naman, ay at least diba, maganda pa din at hindi sila nag-iisnaban ni Barbie, diba? At saka alam naman natin lahat, diba? Siyempre, yung relasyon ni Barbie at ni Richard Gutierrez, okay naman. Kasi ibang Barbie yan. Barbie Imperial yan Real yun po. Ay, sorry. Barbie Fortesa tayo. Ito naman kasi. Ay! Kagayawang! Mataas-taas siya. Kanina pa siya lulang-lula dyan. Kanina pa siya lulang-lula dyan. Huwag kang tumingin sa ilalim, malulula. Ay, nako. Nakakaloka. Nagluluksa na naman ang showbiz industry sa pagpanaw ng palaban na manager na si Ate Lolit Solis sa edad na 78. Nauna na lang magpahiwatig si Bong Revilla sa FB post nito kahapon. Maging si Lorna Tolentino ay nag-post din sa FB. Si Ate Lolit ay kilala sa industriya bilang loyal at nakikipagpatayang manager para sa mga kaibigan at alaga. Noon pa sa aming mga pag-uusap ay gusto nang magpahinga ni Ate Lolit dahil pagod na raw siya at lalo lang siyang nalulungkot kapag naalala niya na wala na yung mga kabatch na at namaalam na katulad ni na Ricky Lo, Douglas Quijano at Manay Ethel Ramos. Sa huli niyang post sa IG ay nagpahiwatig na rin si Manay Lolit ng pamamaalam. Maging sa kanyang isa sa dalawang anak na si Sneezy ay ipinuos pa nito ang konvo nila ng kanyang ina. Si Ate Lolit ay kilalang manager ng namayapang si Rudy Fernandez, ang misis nitong si Lorna Tolentino, Tonton Gutierrez, Glidel Mercado, Christopher De Leon, Gladys Reyes, Bong Revilla at Lani Mercado, at si Paolo Contis. Ang aming taus-pusong pakikiramay sa mga naulilang kaanak at kaibigan ng nag-iisang Lolit Solis. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Ate Brenna. Ito po si Tita Jack. At kung nagustuhan niyo itong episode natin, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa aming mga bagong chika. Ayan, oo. Kapag kinlik niya, kayong una-una manonotify na meron kami Yes. latest update. Correct. Ha? At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, hello mga ka-update. Pa-follow naman po ng aking FB page.
At Mrena po, M-R-E-N-A. Ideal Vision, Doc Jessica D. Thank you po. Thank you po. At sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin nyo. At pasalamatan ko lang, ang NB Skin Beauty and Wellness. Tingnan nyo naman sa aking 4-week medical weight loss program. O, ayan, Oo, nakaka... 3 kilos na ang nawala sa Grabe ang akin. payat niya. Ano bang ginawa sa'yo? Medical weight loss nga, 4-week yun na ginawa. Oy, naku, Tita Jess, alam mo, para maging babae ka, Ano? tatanggal mo na yung nota mo. Ikaw talaga. Nakakagigil din kasi minsan, di ba? Grabe ka. Parang mga babae na eh. At syempre, tayo pasalamatan din natin si Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes, Ayan. oo. Thank you, Doc. Ayan, oo. Maganda yan, ano, yung NB, tapos samahan mo ng Gorgeous Man. Yes. Para yung buong mukha mo. Yes, sakop. perfect. Tapos pag malabo pa ang mata mo, o gusto mo lang magpa-cute, o gusto mong baging Ayan. etos, Ayan. mag-ideal vision ka. Ayan, o, tingnan mo. ayan. Ayan, contact lens ko, oh. Uy, Tita contact Jess, lens gusto ko mo. yan. Yes, naka-contact lens ako. Eh, Ideal paano- vision yan. Paano kung hindi ka gusto ng contact lens? Uy, hindi. Ano magagawa ka? Oy nga pala ha, ayan, July 6, nandyan po ako para sa meet and greet sa Nagoya, Japan. Yan, Dahil malapit showing na po yan. dyan yung How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Na Rena, ano masasabi mo dyan? Ay, naku kuya, pag naaalala ko, naiinis talaga ako. Bakit? Eh kasi nakakagigil nga yung pamilya ni Sanjo Marudo. Pero natuwa ka naman sa ending. Oo kuya, kasi ano, Oh, huwag mo nang ikwento. May tutuloy pa. Ikwento. Tutulak ko na talaga. Oh, yun na nga. 2 p.m. at 5 p.m. po ay meron tayong screening dyan sa Fukuyagi Hall Yun. sa Nagoya, Japan. Andyan po ang ating mga numero ng tickets ha, para sa tickets ninyo ha. Paubos na. Kaya nako, halika na at magkita-kita tayo dyan. Magkapuntahan tayo ha. At syempre pa sa July 12, Saturday, sa Village Cinema sa Melbourne, Australia. Ayan. Sa July 27 naman, Sunday, sa A Cinema sa Perth, Australia. Ayan na, nako. May screening po tayo dyan, pero syempre, kahit wala po kami dyan, nako, ramdam na ramdam nyo ang pelikula na para sa inyo talaga yan. Lalo na yung mga may mahal dito sa buhay, na pinadadala ng pera, nako, mas maganda himukin ninyo yung mga pamilya nyo rito para hindi na kayo nagsasalita sa kanila at hindi na kayo nagbibilin sa kanila. Panoorin na lang nila yan para meron silang idea kung anong dapat nilang iugali sa inyo. At syempre, ayan ha, pinag-uusapan na po namin na yung Dubai at Abu Dhabi. Magkita-kita po tayo dyan ha. At wait lang po kayo sa aming announcement. Pero bukas na po ang online ticket selling para sa mga gustong manood sa July 30. Oo, yung 1 week na yon, July 30 hanggang August 5, open na po ang ticket selling online, ha? Wow. Exclusive po sa SM Cinema. Ayan, ha? July 30 po yan. Siyempre, July 29 may premiere night tayo, kaya dapat hindi kayo mawala to. yes kuya. Nanonood ako kuya. Baka kasi bumalik na sila dun sa movie. Baka sakali na kuya. Ano ka ba naman? Right Oy, na. naku, Diyos ko. Basta, oo, mangyayari ang iyong hiling. Oo. Basta una kang dapat bumait. At syempre pa, ang aking panayam pa rin kay congratulations. Ayan, ang taas ng views namin dyan. Oo, kasi na-curious sila kay congratulations kung ano nang nangyayari sa kanyang buhay sa OGBS Inspires. At syempre, meron din po kami ni Ina Evans naman sa The Issue channel namin. Sa YouTube din yan, ha? At syempre pa, eto na dahil nagkaroon nga ng special screening para sa exhibitors ng SM Cinema managers, ng mga heads ng SM Cinemas dito sa Directors Club sa Mega Mall. Oo. At syempre may inimbita rin tayo dyan ng mga vloggers at yung iba nating bisita. Ano kaya masasabi nila sa pelikulang How to Get Away from My Toxic Family? Eto po. Toxic. Grabe yung epekto nung kwento sa akin. Sabi ko nga kay Tito Susan I hate you. I hate their characters but I love their acting. Naiiyak ako kasi nakikita ko rin yung sarili ko. Yung
istorya, yung kwento, yung daloy, buong buo, ang mga karakter, buhay na buhay. Walang ni isang Pilipino ang hindi makaka-relate dito sa pelikula to. May pera ka para sa restaurant mo, pero para sa kapatid mo, wala. Siya yung umutang, ako magbabayad na eh. Naku, kung pwede ko lang bigyan ng monumento si Arsenio, ikaw ang hero ng bawat pamilya. Ganun pa man, hindi lang ikaw nag-iisa, Arsenio. Marami tayo. Huwag pong uminit ang ulo masyado. Natatakot na si Tita Susan. Natatakot ako, baka sabunutan ninyo. Maganda na kayo ng t-shirt dahil talagang may iiyak talaga kayo. Grabe talaga. Kapag napanood nyo lang, baka ulitin nyo to. Kung ang pamilya hindi nag-uusap-usap, panoorin yung lahat ito. On July 30, Ayan, nakakaloka si Awel Paz. Talagang iyak siya ng iyak nga sa tabi ko. Grabe. Singot ng singot, grabe yung related sa movie. Ayan, ako sample pa lang ho yan, kaya panoorin nyo, huwag nyo palalampasin. maganda, Ha? maganda. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod. Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na kung gigising po tayo ng umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Talagang simula ka nawala, no? Hindi, kuya, Kapal din ang mukha mo. Naupo ka lang sa pwesto ni Loy. Akala mo kung makakasta ka. Para kang langaw na nakatutong sa kalabaw. Uy, kuya, hindi naman. Ikaw may upuan nga ni mama niyo, mahalog-alog nga sa akin, oh. Ay, oo nga, ano? Diba? Uy, kuya. Nalit ko lang. Mataas ka kanina pa lumak-lulak. Lumak-lulak. Nahulog si Rena. Rena, ano ba yan? Kuya. Grabe, nangangagat ka ng notes. Ay, kay Maya de la Rosa to. Ah! Really? Thank you so much.